So, pangarap mo rin ba magkaroon ng gaming chair na gaya ng Secret Lab pero wala kang budget gaya ko? Baka ito na ang para sa'yo, ang Muso 460 XL na kasing quality at kumukha daw ni Secret Lab pero mas mura. This video is sponsored by Loop Alloy. Si Loop Alloy ay isa sa kilalang brand pagdating sa mga monitor mount, laptop mount, standing desk at server solutions. Pero mas kilala si Loop Alloy dahil sa mga quality pero affordable na monitor mount. And tried and tested ko na rin yan dahil halos 4 years ko na rin gamit yung mga products nila. So kung interested kayo sa mga products ni Loop Alloy, check nyo lang yung links sa description down below. So mabibili niyo 'tong 460 AXL sa website ni Muso for around 20,530 kapag ginamit niyo yung discount voucher at 'pag ginamit niyo rin yung link sa baba. By the way, affiliate link po 'yan, so meron po kaming konting commission diyan na makakatulong sa aking channel. So mabibili niyo rin ito sa Shopee at sa Lazada pero 1 year limited warranty lang yung makukuha niyo compared doon kapag sa website niyo binili na meron pang freebies at 2 years warranty. Okay. So, yung 20K na yun, mahal pa rin talaga. So, kung ikukumpara naman natin siya kay Secret Lab, ang sinasabi ni Muso dito ay kamukha daw ni 460 AXL itong si Secret Lab. Pero yung pinakakamukha talaga niya ay yung Secret Lab Titan Evo Soft Weave na nagkakahalaga ng 28,000. So halos 7 to 8,000 yung difference. Medyo malaki pa rin yun lalo na kung hindi nyo naman need yung tinatawag na high-end features at comfort lang ang habol nyo. So disclaimer lang, yung mga images na makikita nyo dito ay based dun sa reviews ng Lazada store ni Secret Lab para meron lang tayong quick comparison. Pero na-testing ko din naman at na-experience ko rin naman itong si Secret Lab gaming chair sa isang store. So, yun nga lang, first impression lang talaga mabibigay ko at share ko dito sa video na 'to. Pero focus pa rin tayo dito kay Muso 460 AXL. Kung ikukumpara natin yung quality, yung design at ilang features ni Muso versus doon kay Secret Lab, makikita nyo naman na talagang halos magkamukhang magkamukha sila. Mula sa fabric cover niya, magkasing texture sila, yung magnetic headrest, yung feature nung lumbar support na built-in sa loob, yung design ng seat, at yung metal base at armrest. So yun yung kine-claim ni Muso na halos kasing quality at kapareho ni 460 XL si Secret Lab. Pero take note lang na si Muso ay hindi daw pareho yung manufacturer na pinagkukunan nila ni Secret Lab. So tingnan natin kung sulit ba itong 20K pesos price niya. Yung variant natin dito ay fabric version na tinatawag ni Muso na ultra advanced aviation cotton-like texture. Ang haba. At mas breathable siya at mas malambot compared sa ibang fabric gaming chair ni Muso. So meron din itong leather version na kasing texture daw ng seat na ginagamit sa isang sports car. So yung fabric naman niya ay comfortable siya. Hindi siya mainit sa likod lalo na sa kagaya kong walang aircon sa kwarto at nakaupo ng halos or more than 8 hours, no? Hindi din makati at maligasgas yung texture ng chair at yung details ng tahi ay super nice at yung attention to details talaga ay nandoon. At based naman dun sa experience ko sa Secret Lab, halos magkapareho talaga sila ng texture nung Titan Evo Soft Wave. Color variation naman niya, ang available naman kay Muso 460A ay black at gray para sa fabric at black naman para sa leather. May mga bagong color design combination din. Sa ngayon, pagdating sa size, XL pa lang talaga ang available nito na may max height na 6 feet and 8 inches at max weight na up to 180 kilograms. Yung foam niya ay super dense, makapal at surprisingly malambot siya. Iniisip ko kasi kapag medyo makapal yung foam at super dense nung foam nga ay medyo magiging masakit siya sa puwet, katagalan at kita nyo naman bumabalik agad siya at super lambot niya. Para siyang siksik na makapal na memory foam na super comfortable gamitin at halos kapareho din talaga
ng comfort na nabibigay ng Secret Lab nung na-testing ko doon sa store na yun. So pagdating naman doon sa size niya, gaya nga ng sabi ko, XL pa lang ang available size ni 460 XL. So may kalakihan ito para sa akin lalo na ako 5'6" lang ako at around 80 kilograms. Yung lumbar support niya ay hindi gaya ng ibang chair na unan lang at nagpo-provide ito ng 20 to 45 degree curve para ma-support yung shape ng likod mo para iwas back pain at pwede din siya ma-adjust pataas at pababa depende sa tangkad ng tao. Pagdating naman sa armrest, so ito yung tinatawag ni Muso na 4D armrest. Kaya nito ang up and down adjustment, forward and backward. Meron din siyang left and right adjustment at inward at outward. Isa din to sa halos kapareho ng Secret Lab pagdating sa armrest. Although, hindi detachable yung pinaka-foam niya. So sa headrest naman, gaya ng ibang high-end gaming chairs, magnetic na rin yung headrest niya compared sa ibang chairs ni Muso na rubber band type headrest lang ang meron. Mas okay ito or mas okay siya i-adjust at malakas din yung magnet niya kaya hindi basta-basta matatanggal yung headrest pillow pag nakakabit na or nakaupo ka na. Pagdating naman sa recline nito, kaya nito ang up to 90 to 160 degrees recline adjustment. Hindi man siya 180 degrees para makahiga ka ng komportable kagaya ng ibang mga natutulog sa gaming chair nila, pero stable pa rin naman siya kahit up to 160 degrees lang siya. So sa ilalim naman ng base niya, meron siyang adjustment dyan. Yung right arm niya ay para ma-adjust yung seat height at yung left arm naman ay para ma-adjust yung rocking function para sa mga mahilig magkuyakoy habang nakaupo. Doon naman sa seat height adjustment niya, gumagamit si Muso ng mas matibay na gas lift. So, ang gamit dito ni Muso 460A XL ay yung tinatawag nila na Grade 4 SGS Certified Black Gas Lift na mas matibay ito compared doon sa mga common gas lift na ginagamit or usually makikita mo sa mga lower units ng gaming chair ni Muso. Yung seat height adjustment niya ay 48 centimeters at sasagad ng up to 56 centimeters ang taas mula doon sa sahig. Pagdating naman sa wheels niya, siguro nagtataka kayo bakit i-assemble pa yung 5-star legs niya. Safe ba siya or stable ba yan? Ang sagot po dyan ay yes. Mas matibay po ito at mas stable compared doon sa mga existing gaming chair ko at never ako naka-experience dito na parang matutumba ako sa halos ilang buwan na paggamit ko dito. So yung legs po niya ay detachable iron base na makapal at solid so sigurado kang hindi bibigay or mabibiyak kagaya ng ibang mga steel base dyan na nakikita natin sa ibang market or even sa mga lower units ni Muso. Pagdating naman sa comfort nitong gaming chair na to, super comfortable talaga niya lalo na yung seat niya. Hindi talaga ako fan ng mga racing type ba yun na parang may wings dahil nga malapad yung balakang ko at malapad yung binti ko kaya tumatama siya. Mas maluwag at mas relax yung binti ko dito at dahil nga madalas na nakaupo ako, minsan mas prefer ko na naka-Indian seat ako dahil hindi maganda yung posture ko, no? So perfect na perfect talaga tong size at space ni Musa 460A para sa akin. Comfortable din yung lumbar niya. Kung naaalala nyo doon sa na-review ko last time na isang ergo chair ni Muso, so nagpalit ako from gaming chair to Muso E600. So yan yung pinalit ko doon dahil nga laging masakit yung likod ko doon sa gaming chair na yun. So alam nyo kung anong brand yun. Pero so far nung gumamit ako ng ergo chair na wala yung pananakit ng likod ko or back pain. Pero dito kay Muso 460A, akala ko sasakit na naman yung likod ko dahil nga tetestingin ko siya ng ilang linggo or ng ilang buwan. Yun nga lang, hindi man sumakit yung likod ko, bumalik yung habit ko dahil nga super spacious ni Muso 468 XL. Lagi ako naka-Indian seat, lagi akong kung ano-anong posture ang nagagawa ko dito sa chair na to dahil nga super spacious niya. Pero no doubt na hindi bumalik yung back pain ko at talagang super comfortable nito sa paggamit ko ng ilang buwan. Hindi din tumatama yung armrest, relax yung leeg ko, super lawak ng sakop niya sa likod at seat area ko. Although mas comfortable naman to dahil nga doon sa 4 ways lumbar support gaya nga sabi ko kaya hindi sumakit yung likod ko compare doon sa mga traditional lumbar support na pillow lang or memory foam. Na-try ko rin yung mga ganun talaga, hindi talaga siya nagwo-work sa akin lalo na ako na freelancer na halos 10 to 12 hours na nakaupo. Gaya nga dahil nga sa nature ng work ko. So para sa final verdict natin,
So kung fan kayo ng Secret Lab gaming chairs at hindi natin afford, ayun ako din hindi ko rin afford 'no. So magandang alternative itong si Muso 460A, although 20K pa rin naman talaga siya at maraming mga technology na wala dito. Siyempre kailangan nila alisin 'yun para mas maging affordable si 460A. Pero yung mga basic features ng gaming chair, comfortability, foam quality at overall design, halos parehong-parehos based sa experience ko sa pagkukumpara ko 'no. So, isa pa rin 'yun sa mga comparison natin sa mga reviews doon sa Lazada. Siyempre na-experience ko rin doon sa isang store although wala akong Secret Lab gaming chair 'no. So, 'yan lang yung pinaka-disclaimer natin para dito sa review natin na 'to. Overall, pagdating sa quality and attention to details at comfortability, hands down super solid ni Muso 460A. Price reasonable ba? For its quality and comfort, yes, super reasonable naman siya in my opinion. Dahil na rin dun sa nakikita nating ah, features, quality at kaya nitong i-offer na halos konti na lang ang difference doon kay Secret Lab. Overall, pagdating naman sa quality, attention to details at comfortability, hands down super solid ni Musa 460A. Price ay reasonable ba for its quality and comfort? Yes, okay na okay siya and super reasonable niya. For the price of around 20,000 dahil sa promo nila, meron ka ng Secret Lab like gaming chair. At the same time, hindi pa mako-compromise yung health mo at yan yung pinaka-importante pagdating sa gaming chair or kahit anong chair na gagamitin natin. Highly recommended po si Muso 460A para sa mga naghahanap ng high-end at sulit na gaming chair na pangmatagalan. I know para sa ating mga Pinoy, mahal pa rin talaga lalo na yung 20,000 price tag, no? Pero you get what you pay for. Kompleto na siya from solid quality, 2 years, free replacement warranty din. So, hindi mo na kailangan bilhin yung ibang mga parts niya, lalo na yung armrest or yung steel base kapag ka nasira. So, hindi kagaya ng iba na kailangan mong bilhin yung parts na usually nagre-range from 2,000 to 5,000 pesos, which na-experience ko na yan doon sa gamit kong gaming chair. So ano po masasabi niyo dito kay 460A XL? Sulit ba siya for its price? Comment down below kung anong opinion niyo dito. Kung meron na rin kayo, share niyo naman yung experience niyo dito sa gaming channel. Make sure na nakasubscribe po kayo para updated kayo sa mga bagong videos natin. And maraming salamat sa panonood. Bye!